Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang yung this week. Sorry ha. Naku po, na-busy si ate. Okay. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, nahulog pa ang card. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin para sa details, punta kayo dyan sa description below or sa pinaka-YouTube ko. Makikita nyo dyan yung aking link ng aking FB. I-message nyo lang ako sa messenger. Yan, para sa detalye. No? General reading tayo. Hindi mo ito, may table ka. Hindi mo ito personal reading. Okay? I'm only the guidance. Well, kayo pa rin makapagpapabago ng buhay ninyo. Hindi si card, hindi ako. Kayo lang. Okay? Depende yan sa action nyo. Okay. Energy reading po tayo. Anak. Energy reading ha. Alam mo naman siguro ang energy reading. Anak, kumin. Okay. Ganda oh. Okay, Scorpio. Andito ka sa sitwasyon mo, nagkakaroon ng pagbabago when it comes to your life this time, kumbaga is, there's a renewal happen into your life, parang nagkakaroon na ng pagbabago or mga renewal, may mga situation na ikinaka-excite or may mga sitwasyon na alam mo yung point na hindi mo inaasahan, mga parang there's a miracle o may mga himala na kaganapan o magaganap into your life, there's a new beginning happen to your life, may mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ng mga creativity or may mga opportunity na dumarating sa'yo, ganyan, maaring nahandun sa point na may mga ina-actionan ka na this time, nandito rin yung fulfillment, happiness, and achievement na kaganapan sa buhay mo. Meron din ako nakikita ngayon na mas nagpo-focus ka, this time, kumbaga may mga bagay na maaring nilelet ko muna, ikinakat mo na sa buhay mo, mas nagpo-focus ka ngayon at nag-a-action to make it real, lahat ng goal mo this time. Kumbaga nahadun ka sa point na you are more on thinking advance, tapos sa iba sa inyo is may mga layunin talaga. There's an objective, doon ka nakapokus this time. Sa nakita ko, ang daming naiisip mo, or ang dami mong ginagawa, o marami kang iniisip na mga bagay-bagay o situation, or sa iba sa inyo is nandun sa point na may mga dine-daydream ka, pinapantasizing ka, o may mga wishful thinking ka na naiisip sa iba sa inyo. Pwedeng may mga gumugulo rin sa isipan para sa iba, Yun ang nakikita ko sa ito. May mga sitwasyon pa rin na sometimes you feel trapped, or you feel trapped, you feel stuck. Alam mo yung point na ganun sa iba sa inyo. Naninigarilyo kayo? Maaaring ba sa inyo naninigarilyo, Medyo iwas na lang din kayo kung naninigarilyo kayo, pero hindi kasi good sa nakikita ko dito, Or naninigarilyo kayo or umiinom kayo ng alak or kahit yung mga 10%, 5% ng alak pa rin yan, Anak! Yung anak ko, kinukuha niya kasi yung card. Yun, medyo iwas na lang din kayo dyan, sa nakita ko dito. Baka isa rin yan sa dapat nyo i-let go. Yan. Yun ang nakikita ko sa iba. Dito rin yung point na maaring may babae. Ako nakikita sa'yo na either may babae na pwedeng ikaw ito or siya ito vice versa, na magbibigay sa'yo ng suporta or advice na doon sa nakikita ko dito. Dito rin yung point na actually may dalawang babae dito, Well, dito kasi may mga kasiyahan ako nakikita sa iyo, yan. Ibig sabihin, either may kinakasiya ka or may idea ka na gusto mong gawin this time, or sa iba dito is may mga kasiyahan na pwedeng maganap, sa iba, or sa iba sa inyo is nandun yung point of creativity talaga siya. May mga mag-open na mga door para sa iyo. Yun na nakita ko, Also is there's a change of fortune pagdating sa iyo this time kasi tulad na sabi ko, di ba, in the past, parang may gagawin ka ata to create something na makapagpapabago ng buhay. Ito na yun. Lumabas na siya, Yan, may mga good luck, good karma, change of fortune, ako nakikita sa iyo dito. Titingnan mo ha, meron kang magician, wands, saka ito. Kung titingnan mo yan, lahat yan ang ganda, super ganda, kasi this is a new beginning happen into your life sa buhay mo. Siguro mas nahadun ka sa point na healthy lifestyle ang ginagawa mo ngayon or kinakailangan, Sa nakikita ko sa iyo dito.
And then also is nagkakaroon na sa'yo ng ano eh, mayroong innovation, may pag-angat. There's a breakthrough, no? Na magaganap sa buhay mo. Andito rin yung point of abundance na kaganapan sa iba. Ang daming mangyayari sa iyo eh. As in, ang daming magical situation, ang daming mga hindi mo aasahan na sitwasyon na kaganapan this time. Kaya be ready. Yun nga lang, meron lang din ako nakikita kasi na hindi rin maganda, no? Pwedeng there's a situation na mai-stuck ka or natatrap ka, pero nandun yung point na haharapin mo yon or makipagsapalaran ka sa sitwasyon at merong akong nakikita na parang i-release mo, parang may i-release ka or kinakailangan mong i-release, no? Pwedeng nandoon sa point na yon or may tao na they releasing you or ganyan, may ganon. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, mas more kang magiging more on wiser and stronger, ganyan. Maililibing behind ka raw eh. Ibig sabihin, mailelet ko ka nga. May iniisip ka siguro na i-leaving behind or something need to let go. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is kung ano yung mga idea or creative idea na gusto mo talagang gawin mo yon kasi mangyayari at mangyayari siya sa nakikita ko dito. Tsaka yun, take it action na rin, ano, sa iba. Pero ang ganda ng card mo, as in, wala akong masabi. Yun nga lang, may konting blockage lang. Hindi ko alam kung ano yun. Merong nai-stuck o natatrap na sitwasyon eh. Medyo siguro yun yung medyo ayusin mong gusto at ano, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Sa nakikita ko dito. Pwedeng sa iba sa inyo magkakaroon ka ng pagkocontrol in any situation into your life. Sa nakita ko dito, pwedeng controlling of your emotion or controlling when it comes to your mga pagsasalita, opinion. Pwedeng doon sa point na yon, no? Yun. Ayusin mo lang siguro yung mga bagay na nai-stuck ka, no? Kailangan mo kasi i-release yun. Kumbaga, yung mga baggage na yan, ano? Tingnan natin ang iyong energy. Pwedeng may mga iniiwasan ka or may taong iwas sa'yo or ikaw may tao kang iiwasan, mga ganyan. May mga pag-iwas na sitwasyon din kasi ako nakita. Energy ni Scorpio, please show me. Ang ganda naman ng card mo. Inggitera, ate. Inggitera. Oo, bakit? Okay. Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, andito yung point na happy yung energy na nakikita ko sa'yo. There's a joy, happiness, siguro nga na more on focus ka sa mga bagay na ginagawa mo this time or gagawin mo this time o kaya naman is may mga tao ka na makakasalamuha, makakausap, na makakaramdam ka ng kasiyahan. Pero alam mo yung point na parang sa iba sa inyo medyo pigil eh, no? Siguro nandun yung point na hindi lahat pakikisamahan mo or hindi lahat is para magba-boundary ka ata. No, parang nandun sa point na yun. Or sa iba sa inyo is maaari mas magiging busy ka this week. No, yan, mga busy person. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga konting pag-iisip or may mga konting pag-isolate lang na magaganap o mangyayari or may mga darating lang din na ikalulungkot sa iba or maiisip mo lang yun. Sa iba siguro mga disappointment. Ganyan. Pwedeng someone mas madi-disappoint sa'yo or ikaw madi-disappoint ka kung kanino man. Pwede na. Pero still, nandun yung happiness eh. Collaboration, happy gathering, joy, ganyan. Success and victory nga. Basta masaya yung energy na nakikita ko sa'yo dito. No? Yun. As in, you try to make it balance any situation into your life. Hanggat maaari, binabalanse mo siya sa nakikita ko. Sa iyo na dito rin yung point na nagkakaroon ng mga pagre-resetting. Hindi ko alam kung ano yung mga nire-resetting mo, pero there's a situation na i-reset mo or may ilelet ko ka lang talaga or pwedeng nandun yung point na umaasa ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon na ginagawa mo na magiging okay yun. Sa nakikita ko dito. Yun. May inaaral ka raw, hindi ko alam, parang you learning for something na gusto mo mag-growth o pinag-iisipan mo yun na no, to growth or gawin o aksyonan or pinaplano. Parang may gano. May sitwasyon din kasi na ano eh, may magbibigay ka ng effort. Parang nandun ka sa point na yan. O bibigyan mo talaga siya ng effort. Yan. Iba dito may mga community effort para magpo-focus ka in that effort, mga ganyan. May mga
may mga ganun, may mga dealing ako nakikita sa'yo, no? Maybe may mga tao ka makikilala na bago or makakasalamuhan na bago, pwedeng nandun sa point na yun, or ikaw sa kanila o sila sa'yo. Maganda yung card mo as in, kasi it's a new direction, no? Mga new opportunity, new beginning. Tingnan natin ang parating sa'yo. Parating kay Scorpio. Thank you. Okay. Ay, bingo. Pangalawa na yan, ha. Wag naman sana maging tatlo. Alam mo, may ano ka, may something sa'yo talaga. Yung sinabi ko sa'yo, yun mo na yun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is, maaring may tao na mas bata sa iyo. Ako nakita, ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo, no? Nandun yung point na merong ano medyo may konting parang hindi siya mapakali o baka naman ikaw to, no? Yan, parang may tao kasi hindi mapakali. May tao rin ako na nakikita na may bisyo talaga ha. Medyo iwas kayo diyan. Yeah, may tao na may bisyo or also there's a bullying situation. Andun din yung point na may mga sitwasyon na ma-unfocus ka, pwedeng nando sa point na yon. Halimbawa, may ginagawa ka, di ba? Halimbawa, may ginagawa ka. Tapos, may dapat ka pa naman talagang dapat gawin, pero na-unfocus ka doon kasi may ginagawa ka. Nando sa point na yun. O kaya is may mga nagaganap o nangyayari na sitwasyon na kailangan mo pukusan yon at mabaliwala mo yung sitwasyon. Pwede na ando sa point. Kung ano man sitwasyon na unfocusing, ando din yung point, may nakikita akong taong medyo, hindi ko alam kung bastos ba siya, or galit ba siya, or may masasabi lang talaga siya sa'yo. Pwede na doon sa point na yun. Meron din rin yung point na mababurnout feeling burnout, maybe na doon sa point na yun, or mapi-feeling burnout ka, either may nakakausap ka, or may mga nasa paligid mo na mapi-feeling burnout ka, ganyan. Andito rin yung point na you will receive a gift, no? Marami ibig sabihin ng gift. Pwedeng object, ano yun? Object ganito lang. Hindi, pwedeng regalo, pwedeng pera, pwedeng love, or something. Basta you were receiving a gift or a blessing, ano, yun na nakikita ko na maaring ito is sa iba sa inyo is tao na mas bata sa iyo, no? Pwedeng nahado sa point na yun, or same age mo siya, pwedeng nahado sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iyo. Handito rin yung point na um, may dalawang lalaki. May dalawang lalaki akong nakikita sa iyo. Kung ipapasok ko sa'yo, may babae nga rin eh, babae, lalaki. Tatlong lalaki o isang babae or pwedeng baliktad yun ano. Halimbawa, tatlong babae, isang lalaki. Hindi ko alam kung sino sila sa'yo, kapatid mo or meron dito 5 magkakapatid ako nakita. So iba dito, ang dami niyong magkakapatid. If ever ha, 5, 6, 7, 7 was 8 something, 5 to 8 something. Ang dami niya naman masyado. Okay. Okay, ito na to ha. Parating sa iyo is, meron ako nakikita na lalaki na madi-disappoint ka sa kanya eh. Hindi ko alam bakit. Pero siguro may masasabi siya na hindi maganda or may mga may inis ka lang siguro sa sasabihin niya, pero magkakaroon ka na disappointment sa isang lalaki. Either sa iba is makakarating ka ng sadness. Pwede na doon sa point na yon. Or nandun yung point na may hinihintay yung iba. May paghihintay. Or pwedeng yung tao na yun naghihintay sa'yo or ikaw naghihintay ka sa kanya, ikaw sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun kasi may paghihintay. Handito rin yung point, may mga tao or may tao na nagbabackstab. May tao na lolokohin ka, dinadaya ka, or
binibetray ka, no? Nando sa point na yun. Sana hindi ikaw. Pero meron kang tente, no? Yeah, meron kang tente, ibig sabihin may completion na magaganap o mangyayari sa iyo. Pero, ang sinasabi kasi dito, mangyayari itong sitwasyon na ito as long as babalikan mo yung sitwasyon na na-stuck o natarap ka to let it go. Sa iba naman sa inyo is kinakailangan nyo daw na baguhin yung pananaw nyo sa kinabukasan. Kumbaga siguro make a strategy or baguhin mo yung pananaw mo sa kinabukasan. Pwede na. Kung yung pananaw mo sa kinabukasan in the past is hindi siya nag-workout, siguro this time is kailangan mo talaga siyang planuhin. Diba? Ng bago. Yun. Yun ang sabi. May mga time daw na mananakataw yung likod mo, batok, balikat, balakang, kaya ingat na lang din kayo o baka may sakit ka lang sa bantang likod. Yan. Dito, si mga project, creativity, dealing, partnership, ganyan, may mga sharing goals eh. Hindi ko alam kung may tao na mag-share ka sa kanya ng goals o may tao na mag-share sa'yo ng goals or both of you mag-share kayo ng goals to each other. Pwedeng na sa point na iyon. Conflict natural to, no? Yung mga struggle, conflict, yan. Sa nakikita ko dito, pwedeng na. Sa iba dito, this is a territorial, ano, may sinasabi kasing territorial situation, hindi ko alam kung ano yun na sinasabi. Baka related ka doon sa nakikita ko sa'yo dito. Andito rin yung point na meron akong nakikita na maaari may tao mag-a-advise sa'yo or ikaw sa kanya or may doctor, lawyer, consultant, ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo or mga maintenance siguro, mga ganyan. Siguro may makakaharapin kayong ganun sa iba. Pwede na ito sa point na yon. Ako nakikita sa'yo. Mayroong tao na kukonect sa'yo, no, who is in a distance, babae. Yung nakikita ko sa'yo dito. Or pwede naman sa iba is yung babae na yun, yung medyo iiwas sa'yo, medyo magpipigil sa mga salita niya, pwedeng nasa yun, or ikaw ito sa kanya. Yun, may babae kasi ako nakikita. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Tingnan natin, dapat mong iwasan. Sa ngayon, nagkakaroon ng pagpaplano ng event, no? Umiwas ka sa mga situation na mga tao na makasarili, sakim, ha? Yung mga bad habit, if you have, iwas ka dyan. Tapos, naku, sana wag kang bumalik sa nakaraan. Kasi mayroon ako nakita kanina, parang may taong babalik sa nakaraan. Pag ikaw bumalik ka sa nakaraan, naku po, or may binalikan ka sa nakaraan, may stuck ka na talaga dyan. O ako sa'yo. Kumbaga ngayon, kasi naggumaganda na yung ano mo, di ba? Gumaganda na yung card mo. Pero kung may mga unfinished business ka pa, ano mo na yun, release mo na yun. May mga bagay ka rin kasi na kailangan mo i-release. Dapat iwasan. Scorpio. Unfinished business meron ka. Nasabi ko na ba? Okay, dapat mong iwasan. King of Wands and Cup of Wands, oh. Iwasan mo, ayan, lalaki. Pwedeng bagong kilala mo to, or pwedeng kilala mo na talaga siya, no? Iwas ka lang dyan. And then also, is iwasan mo, siguro yung maging pasaway. Kung may mga bagay o sitwasyon na nagiging pasaway ka, medyo iwas ka na lang dyan. Or makisaw-saw sa mga pasaway na tao, or yung mga taong pasaway, iwas ka dyan. Andun din yung point, syempre mapanghinaan ka ng loob. Kung magkakaroon ka rin lang ng mga pangako when it comes sa sarili mo, tuparin mo yun. Halimbawa, sabi mo, mag-iipon ako ng pera, ganito, ganyan-ganyan, i-release ko na to, ganyan-ganyan, magiging strong na ako, gagamitin ko na yung isip ko. Gawin mo, okay? O kaya kung magkakaroon ka ng pangako sa ibang tao, tuparin mo. O kung may mga tao nangako sa'yo na hindi nila na matupad-tupad at ilang beses na silang nag-fail, huwag ka na magtiwala.
Okay? Iwasan mo yung mga tao na dishonest, mga tao nga abusuduhin ka, or magpaabuso ka, or mang-abuso ka. No, iwasan mo yon. Iwasan mo rin yung mga taong bitter or being a bitter, mga controlling, ikaw ito or someone is makakontrol. Tsaka yung, syempre, yung mga tao na magiging malamig sa'yo, siguro okay lang, hayaan mo, okay lang yun. Malamig naman ata sa inyo ngayon kung saan bansa ka. Lalo na kung umuulan, di ba? Yan, iwas ka na lang sa kanila. O kaya nga sa point na be more on matured. Ano, be more on matured, ibig sabihin, maturity is needed. Huwag kang masyadong immature o pumato sa mga taong immature. Huwag kang matakot sa mga bagay na gusto mong gawin, umpisahan, i-release, i-let go. Huwag kang matakot. Kailangan mo i-try, no? Kailangan mong gawin yung mga situation na yon. So, nakita ko dito. And then, syempre, kung may mga, tulad ng sabi ko sa'yo, is kung may mga opportunity na dumarating talaga sa'yo, o may mga idea ka na dapat gawin or gagawin, gawin mo siya kasi yun yung makakatulong sa'yo. As in, you need to put effort sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung may mga bagay na need to fix or ayusin, gawin. Ma-stagnant ka, iwasan mo. Yung ma-uncontrol ka, mga puot, galit, conflict, iwasan mo, tamarin. O yung mga sitwasyon na pwede magkaroon ng struggle talaga, iwasan mo, no? Yun ang nakita ko. Pagpapabaya actually, pagpapabaya sa sarili, pagpapabaya sa lahat. Sa pera, sa trabaho, sa sarili, sa lahat. Pagpapabaya is iwasan mo. Okay? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Scorpio in love issue. Tsaka yung mga narcissist person ha, iwas ka dyan. Or baka naman ikaw narcissist ka. Iwas ka dyan. Yung mga tao mapagpanggap, mga tampo-tampo, kuno, no? Mga selos-selos, mga pretending situation, iwas ka dyan. Yung mga over-emotional na tao or ikaw being emotional o mga being exaggerated, ganun din. Sama mo na yung sarili mo. Yung mga tao na wala sa katwiran o ikaw wala ka sa katwiran, ganyan, medyo iwas na lang din, ha? Love. Magkahiwalay kayo? Or may mga hindi pagkakaintindihan? Tingnan natin. Love. Kung single ka, okay, kung single ka, yes, we have the lovers, so. Kung single ka, yes, maaring isa or dalawa, no, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa'yo dito, if ever, medyo ingat ka na lang din. Hindi ko naman sinasabi na wag, pero wag mo kakalimutan yung boundary mo, wag mo kakalimutan yung sarili mo, no? Dito sa sitwasyon, kasi is, bakit ganon? Dito sa sitwasyon, hoping, hindi ikaw ito, no? Kung single ka, maraming nakakausap ka na, hindi ko alam kung third party ka or ikaw, or alam mo na third party ka, pwedeng ganun doon sa point na yun, or alam mo na babaero o lalakero siya, no? Well, kung alam mo na gano'n na siya, ba't ka papasok? Yun lang yun. Baka naman pamilyado na rin ito, no? Sa iba. Kaya ingat na lang din. Sa iba dito either ikaw yung stable o yung tao na tang stable. Pero, ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, hoping hindi sana hindi. Baka mamaya dumating yung panahon na ang dami niyang hihilingin sa'yo pag naging kayo na. Mag-ingat ka. Or ikaw sa kanya, vice versa. Sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghiwalay kasi naging masyadong masikreto din naman talaga ang isa sa inyo, no? Nagkaroon talaga ng pangloloko, pambababae, panlalalaki, andun yung point na yun. Inackstop ka naman talaga niya. Binitray ka talaga niya. Naging malihim din kasi. Tsaka hindi naman, Diyos ko Mayo, hindi lang ikaw nag-iisa, may third party. Yun. Tsaka alam mo, mahal ka, talaga. Sabi ko sana, minahal ka ba talaga niya? Pero hindi naman. Ano ba minahal niya sa'yo? Parang hindi ka naman niya love or love mo ba siya? Baka ikaw love mo siya. Sana mali ako. Baka itong energy na to kasi ang nakita ko. Dito sa sitwasyon, alam mo yung point na mahal mo ako kasi kailangan mo ako. Alam mo yun, mahal mo ako kasi kailangan mo ako o kailangan mo ako kaya mahal mo ako. Alam mo yun,
Ganon ang peg nitong sitwasyon. Ganun din sa may mga third party relationship, ano yan, same na lang din niya tayo. Yun ang nakikita ko dito. Well, sana naman, sana hindi kayo gumagawa nito, or sana naman if ever na nasa third party relationship kayo, know your worth. Napaka-worthy mo talagang tao, no, na doon sa point na yun. Know your worth. Sa may mga third party, yes, there's a third party. Tsaka masyado rin naman kasing malihim din naman yung isa. Tsaka, oh my God, bakit ganito ba? Ba't ba ganito yung nakukuha ko? Baka hindi naman energy, ano, medyo, ano lang, hayaan nyo na lang. Kung kaninong energy to, well, God bless you kung kaninong energy ito sa nakita ko dito, no? Well, basta know your worth. Palagi mo tatandaan yan, know your worth. Sa mga walang third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, kung titinaw, napaka-very understanding ng isa sa inyo, or ang haba lang din talaga ng pasensya na iba sa inyo. Alam mo yung point na kahit na nagsisinungaling ka sometimes, or mga nakaraan, or may mga hindi naging good term in the past, alam mo yung pilit na iniintindi ka ng tao, or nagkakaroon ng pag-iintindi yung isa sa inyo, no, when it comes in this connection, yun. Kumbaga kasi handun yung love, handun yung caring, yan yung pagmamahal talaga, as in, na gusto niya talaga ng complete relationship, kompleto na pamilya, or want to be stable talaga yung situation. Pero alam nyo, dito sa sitwasyon, kung magkakaroon man kayo ng mga disappointment or sadness sa pagdadaanan, sana mapag-usapan nyo itong dalawa. Sa nakita ko to kasi, baka dumating yung point, di ba? Sana. Hindi ko naman sinasabi maghihiwalay kayo dito sa sitwasyon na ito. Pero nandun yung point kasi na, andun naman yung love eh. Ang hindi ko lang maintindihan, parang yung isa sa inyo, mas mahal niya talaga yung isa. Mas, kung sa, ano ba, sa 10, yung isa 10%, yung isa nasa 9%. Well, pwede pa rin, kahit pa paano, no? Yun nga lang, siguro may mga time lang na na aware kasi yung isa sa inyo, masyado siyang aware. Yun nga lang, may mga time lang din siguro na hindi magiging good kasi may hindi siya sasabihin sa iyo. Or ikaw sa kanya, maybe. Vice versa. Baka hindi naman di kasi kailangan. Ano mo yun? Hindi ko alam. Basta makaramdam ka. Tingnan natin ang iyong money. Trust your intuition pagdating sa mga ganito. Trabaho and money. Scorpio. Okay, kung wala kayong trabaho, sa iba sa inyo, nahandun yung point na maaring may tao na mas bata sa'yo makakatulong sa'yo, or maybe may mga online, tingin kayo sa mga online na may mga ganun no? Yan. Or may tao dito na makakausap mo or makakatulong sa'yo, matanda man yan o mas bata sa'yo, na pwede magbigay sa'yo ng trabaho. Ganyan. Yun na nakita ko kasi nandito rin si Three of Pentacles. Sa iba naman sa inyo is kung nasa trabaho kayo o kung may trabaho kayo, hindi maaalis yun eh. Well, lahat naman kayo ng element talaga ganito, may mga ganito, may mga taong salungat, may mga taong hindi pagkakasundo, may mga pagtatalo, ganyan, may mga tao na magkakaroon ng alitan, natural na rin yan. Kumbaga, masanay ka na. Pero kahit naman paano is nandun pa rin yung point na magkakaroon pa rin ng peace of mind, or magkakaroon pa rin naman ng, magiging okay pa naman at the end sa nakikita ko dito sa iba sa inyo, no? Yan. And then also, sa pera mo naman, sa pera mo, ang nakikita ko sa'yo dito, ingat ka na lang, hindi ko alam kung bakit, pero yung pera mo kasi lumalabas, no? Palabas siya, hindi ko alam kung overgastos ka lang o sobra-sobra ba yung gastos mo, or may malaking paglabas na pera pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, pwedeng nahado sa point na may taong tutulong sa'yo pagdating sa financial o finances, or pera man yan, or trabaho, pwedeng nahado sa point na yon, or ikaw sa kanya. Yun na nakikita ko dito. Magkakaroon din ng mga pag-uusap
or may mga tao or may mga hindi pagkakasundo, maybe siguro may mga masasabi, ganyan-ganyan. May mga tao kasi ako nakikita na, hindi ko alam, sana hindi ikaw or may tao na parang walang tiwala or walang believe, parang something ganun. O sana hindi ikaw sa sarili mo, baka ikaw sa kanya, ganun, walang tiwala or believe, or may tao na walang tiwala o believe sa'yo, pwedeng nahato sa part. May mga ganung part kasi ako nakikita dito. But still, pagdating sa pera mo kasi may pinag-aaralan ka, may parang may creativity or meron kang gagawin na mag-growth daw yung pera mo. Yun ang sabi dito. Yun ang nakikita ko dito ha, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, sa pera mo is, you value your money, yun nga lang, siguro, hindi ko alam kung ano bang ginagawa mo sa buhay mo. Nangangati ba yung kamay mo at minsan gastos-gastos yarn. Basta balansehin mo na lang ha, yung pera mo ha. Kasi medyo nalo-loss of balance kasi yung iba. Okay, hindi porket may nagbibigay sa'yo or may dumarating na blessing, wal-wal ka dyan, okay? Pero well, pera mo naman yun, hindi naman akin yan. May mga taong tutulong sa'yo or makakatulong sa'yo pagdating sa financial o finances. Yun nakita ko sa'yo. Arigato namaste, God bless.